Mahigit 2 milyong Pilipino ang walang trabaho sa bansa nitong Abril na mas mataas pa kumpara sa unemployment rate nung Marso. Kaya ang ilan sa ating mga kababayan kailangan ng doble-dobleng sideline para lang mabuhay. Samantalang ang iba naman sa abroad nagbabakasakali. May balitang A to Z si Ace Cruz. Tumaas sa 2.04 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa mula sa 2 milyon noong Marso. Pumalo na sa 4% ang unemployment rate mula sa dating 3.9%. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, 2 sunod na buwan nang tumataas ang bilang ng unemployed dahil sa paghina ng demand sa mga manggagawa, partikular sa sektor ng agrikultura bunsod ng El Nino phenomenon. Nakita natin yung production natin ng first quarter sa crops in particular bumaba. So pwede na dahil sa impact nung El Nino because the production was lower, you have that decrease also in employed. No? Bukod sa sektor ng agrikultura, dumami rin ang walang hanap buhay sa sektor ng food service and accommodation, construction, transportation, manufacturing at iba pa. Si Lesby Minda, 3 buwan nang naghahanap ng trabaho sa Maynila mula nang lumuwas mula sa Cagayan Valley. Hindi naman anya po pwedeng magtagal nang walang pumapasok na kita lalo't may 3 anak siyang binubuhay. Kaya't kung wala anyang mahanap na mapapasukan dito sa bansa, susubukin ni Lesby Minda ang swerte sa abroad. Nag-apply ko sa DH sa Singapore kasi free naman yung transient ko. Walang makakain ng mga pamilya ko, sir. Kailangan magpursiging magtrabaho. Ang iba naman, pinipili maghanap ng dagdag pagkakakitaan katulad ni Philip na attendant sa gasoline station pero sumasideline bilang delivery rider. Suporta lang din sa kasi kung may asawa ko, parang kulang pa dito. So may target ako, yung mga minimum lang din ako. Okay na ako. Dahilan para tumaas din ang bilang ng mga underemployed Filipinos o yung may trabaho pero kailangan pa ng karagdagang pagkakakitaan. Ayon sa labor group na Free Workers United, lubos na nakababahala ang paglobo ng bilang ng mga walang trabaho sa bansa kahit marapat anilang maglaan ng 100 bilyong pisong stimulus fund ang ating gobyerno para naman sa mga MSMEs at agriculture sector. Gayun din ang pagtataas ng arawang sahod sa 150 pesos. Tiniyak naman ng National Economic Development Authority o NEDA na patuloy ang kanilang ginagawang hakbang para magbukas ang karagdagang high-paying jobs at upskilling sa workforce ng bansa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.